panahon, ganito kayaman ang ating karagatan. Kung anong lago ng gubat sa ibabaw, siya namang lawak ng bahura sa kailaliman. Kung anong dami ng hayop sa lupa, siya ring yaman ng nilalang sa ilalim ng karagatan. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagpasok at panghihimasok ng tao, unti-unting naubos ang yamang ito. Walang naiwan, maliban sa isa. Ang Tubataha Reef ay isang natatagong paraiso sa ilalim ng karagatan. Matatagpuan sa gitna ng dagat ng Sulu malapit sa Palawan, ito ang pinakamayamang bahagi ng dagat sa Pilipinas. Sakay ng barkong Navorka, tinahak namin ang ruta patungong Tubataha. Ang Navorka ay isang research vessel na pag-aari ng WWF Philippines o World Wildlife Fund, isa sa mga NGO na nangangalaga sa Tubataha Reef. Mga alas 8 na ng gabi ngayon, paalis na kami ng Puerto Princesa at papunta na kami dun sa Tubataha Reef. Talagang sinadya nila na gabi ba biyahe kasi mga 10 to 12 hours yung biyahe dahil 150 kilometers yung layo niya mula Puerto Princesa papunta dun sa Tubataha Reef. So, kung 8 o'clock ngayon, ine-expect namin siguro mga 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Siguro mga 6 o'clock ng umaga, nandun na kami sa Tubataha Reef. Walang lupa at halos walang buhangin sa Tubataha, kaya sa loob ng 2 araw, sa barko kami titira. So, for 2 days and 2 nights, ito yung magiging bahay namin, yung Navorka. Ito yung pasilyo, para itong normal na bahay. Meron siyang kusina, meron siyang banyo, at syempre meron ding tulugan. Ito yung tulugan ko. Ayun, eto. Cowboy ang style natin dito. Dito ako sa taas. So, sana lang talaga hindi masyadong malakas yung alon para hindi ako mahilo. Ayos. 10 oras ang biyahe patungo sa gitna ng karagatan at dahil open sea, pagewang-gewang ang aming barko. Di ba kayo sumusuka dito? Sanay na kayo? Hindi na kayo nasusuka? Naparami pa naman yung dinner ko kanina. Medyo mahirap ha. Kalbaryo kanina naligo. Ito yung banyo nila eh. Ito yung banyo. Ayan. Pag naligo ka dito, kailangan nakaganito ka. Kumbaga dapat nakaangkla yung paa mo tsaka yung kamay mo para hindi ka gumaganon-ganon pag naligo ka. So medyo kalbaryo maligo dahil lakas ng, Diyos ko po, parang may earthquake every second. Matutulog na lang ako. Pero anumang pilit kong matulog, hindi ko magawa dahil umiikot ang aking paningin. Kinabukasan, ginising kami ng makulay na umaga. Good morning! Andito na tayo? Kuya, anong oras na? 5:49. Kuya, anong oras na po? 7 minutes para 6. Oh, di ba? So, 10 oras nga talaga. 6 o'clock in the morning, ang ganda-ganda. At wala ka na nakikitang kahit anumang lupa. Nandito na tayo sa Tubataha after 10 hours ng aalog-alog.
Kamangha-mangha ang umaga sa Tubataha. Pero ang tunay na ganda nito, wala sa ibabaw, kundi nasa ilalim ng tubig. Pag hindi sanay sa dagat, yung pupunta rito, sa feeling ko lang ang mararamdaman nila takot dahil walang makitang isla, nasa gitna ng dagat. Oo. Pero pagpunta na nila sa ilalim, Baka ayaw nyo nang umahon. Kaya di na ako nag-intay ng almusal, dumiretso na kami sa ilalim ng dagat. Okay. let's go! May dalawang atol ang Tubataha Reef. Ang una naming pakay, ang dive site na kung tawagin nila Wall Street dahil sa dami ng maliliit at malalaking isda na labas-masok dito. It's our first dive, so let's make it safe and fun. Isang makulay na kaharian ang sumalubong sa akin sa ilalim ng tubig. Sa lawak ng 97,000 hectares, sa Tubataha matatagpuan ang 360 species ng corals o kalahati ng lahat ng uri ng corals sa buong mundo. Bukod sa corals, tune-tuneladang isda rin ang makukuha dito saan ka man bumaling. Base sa aming surveys na ginagawa na namin for the last 13 years, ang fish biomass dito ay nag-average ng 200 metric tons per square kilometer. At base sa pag-aaral sa ibang lugar, ang isang healthy reef ay meron lamang biomass ng mga 35 to 50 Per square metric kilometer. tons per square kilometer. Tapos dito 200? Yes, so it's 4 times than the average Oh my healthy gosh. reef. Matapos mamangha sa mga corals at isda, nagdesisyon ng grupo na magtungo sa mas malalim na parte ng Tubataha, kung saan namamahay ang mga malalaking nilalang ng karagatan. Sa linaw ng tubig, mahirap matansya kung gaano ka nakalalim. Maya-maya pa, isang grupo ng endangered na Napoleon wrasse o maming ang aming natanaw. Sa mga nanditong isda, corals at iba pang marine life, mga malapit sa 200 niyan ay nasa endangered, rare or vulnerable na category, na conservation status. So pareho nung nakikita natin the last 2 days, yung mga maming, di ba? Endangered sila. Tapos yung mga whales and dolphins na meron dito, endangered din. Marami ring corals na nandito na nanganganib ng maubos. So ayaw naman siguro natin na sa ating watch na-extinct ang mga bagay na to, no? So we want to keep them alive. Isang titan triggerfish naman ang natagpuan kong nagpapahinga sa isang bahura. Nilapitan ko ito at kinunan ng litrato, pero bigla na lamang itong humarap sa akin at akmang aatake. Paulit-ulit itong lumangoy at inatake kami ng aking cameraman. Hindi pa man ako nakakabawi mula sa kaba, isang pating naman ang nakita ko sa bahura. Pagbaling ko sa likuran, isang pulutong pa ng pating ang paparating. Labing-apat na uri ng pating ang naninirahan sa Tubataha, kasama na ang mabangis na tiger shark. Maya-maya pa, isang buntot ang nakita naming nakasiksik sa isang sulok. Nang lapitan ko ito, buntot pala ito ng isang white-tip shark. Kalmado at animoy natutulog ang pating, kaya laking gulat ko na lamang nang bigla itong gumalaw at humarap sa amin.
Ito ang unang beses na nakakita ako ng pating sa malapitan. Kaya gano'n na lang ang takot ko nang bigla itong gumalaw. Pero imbis na umatake, kusang lumangoy papalayo ang pating. Tulad ng iba pang nilalang, hindi naman agresibo ang lahat ng pating. Umaatake lamang ang mga ito kapag sila'y nasaktan o pinanghimasukan ang kanilang tahanan. Isang leksyon na babaunin ko hanggang sa aking pag-ahon. Well, it's good to see you guys enjoying the reef and the fishes, pero we must also be aware of the different behaviors of the animals. Yung triggerfish na nakita kitang finifil mo siya. Bakit siya on its side? Probably kasi yung mga eggs niya nando doon, and the fish was trying to protect the eggs. And if you get too close, they become aggressive. Kasi at the end of the day, teritoryo to ng mga isda, hindi to teritoryo ng tao. So tayo mga bisita lang tayo, all the more na dapat respetuhin natin yung kung ano man yung kaharian na nakikita natin sa ilalim. Makalipas ang ilang oras ng pahinga, larga na naman kami patungo sa isa pang bahagi ng Tubataha. Malayan wreck kung tawagin ang parting ito ng Tubataha. Noong dekada 70 kasi, isang barko ang lumubog sa bahaging ito. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang ilan sa mga bintana at pasilyo ng sinawimpalad na barko. Binahaya na ito ng corals at nagsisilbi ng tahanan ngayon para sa mga isda ng Tubataha. Pagkatapos tuklasin ang bawat pasilyo ng misteryosong barko, nagtungo kami sa mas malalim na bahagi ng bahura. At dito, isang kakaibang nilalang ang sumabay sa aming paglangoy. Halos kasing laki ng tao ang pakpak ng paging ito. Maamo at malumanay kumilos, namangha ako sa angkin nitong ganda. Maya-maya pa, nagpakita naman ang isang grupo ng mga pawikan. Endangered na ang ilang uri ng pawikan. Palibhasa'y likas na maamo, marami sa kanila hinuhuli at pinapatay ng tao. Pero dito sa Tubataha, malaya silang nakakalangon. This is an example of Philippine reefs long time ago, bago natin inubos yung pangisdaan sa malalapit sa, sa islands and all. Bago natin inubos, ganito rin ang itsura nila. Siya na lang ang natitirang example ng Philippine reefs. Ito ang dahilan kung bakit noong dekada 80, idiniklara na Marine Park Sanctuary ang Tubataha. Bawal mangisda at manguha ng anumang bagay sa parting ito ng dagat. Paniwala kasi ng mga eksperto, dito sa Tubataha nangingitlog at nagpaparami ang mga corals, isda at naglalakihang nilalang ng karagatan. Ito ang huling santuaryo ng mga hayop na ito. Sila yung nanganganak. Nagbe-breed sila dito. At yung kanilang mga itlog, yung larvae nila, ay natatransport through current dun sa mga fishing grounds na kung saan meron ng mga communities.
Matyaga kong pinagmasdan ng isang pawikan habang ito'y kumakain. Nakakatuwang tingnan na dito malayo sila sa kapahamakan. Pero malayo nga ba sila sa panganib? Lingid sa kaalaman ng pawikang ito na sa di kalayuan, ilang plastik at basura ang nakasiksik sa mga halamang dagat. Yung mga maliliit na pieces ng plastic, especially pinapagamalang jellyfish ng mga sea turtles. Because they eat jellyfish. Yung mga birds, maliliit yan, kakainin nila. Tapos, what happens to them? And then they die. We have seen birds na patay na tuyunan na may mga plastic sa loob ng tiyan. Matapos tanggalin ang basura sa mga corals, muli kong sinundan ng maamong pawikan. Sinabayan ko ito saan man ito magtungo. Dala ng aking pagkamangha, nakaligtaan kong paubos na pala ang hangin sa aking oxygen tank. Dahan-dahan akong umahon at awa ng Panginoon, ligtas naman akong umabot sa ibabaw. Pagkagat ng dilim, nagdesisyon kaming bumaba muli sa ilalim. 7 na. 7 o'clock ng gabi? Alam kong mas mahirap at mas delikado ang night dive, pero ayokong palagpasin ang pagkakataong makita ang tubataha sa umaga, tanghali, at ngayon sa gabi. Maliban sa ilaw mula sa aming flashlight, halos bulag kami sa sobrang dilim. Pero gaya nga ng inaasahan, kakaibang tubataha ang aking nakita. Tulad ng tao, tulog kapag gabi ang marami sa mga isda, nakatago sa loob ng mga corals. Kung tulog ang mga isda, sa gabi naman nagkakabuhay ang mga halamang dagat. Tumitingkad ang kulay, gumagalaw ang mga galamay. At tulad ng basket coral na ito, na lumilitaw lamang kapag gabi. Paahon na kami nang madaanan namin ang isang mabuhanging parte ng karagatan. Akala ko tumpok lang ng buhangin ang nasa aking harapan, pero laking gulat ko nang makitang may mga mata ito. Isang uri ng stingray ang nakita naming natutulog sa buhangin. Sadyang ibinaon nito ang sarili sa buhangin para hindi ito mahalata ng ibang isda. Pero nang maramdaman nitong may mga nilalang na malapit sa kanya, agad itong lumangoy at naglaho na parang multo. Ang salitang tubataha ay galing sa wika ng mga samal ng Mindanao, na ang ibig sabihin, lupang lumulubog at lumilitaw kasabay ng alon. Makalipas ang halos 2 araw sa laot, sa wakas, nakakita rin kami ng kapirasong buhangin. Pero nang lapitan namin ito, hindi tao, kundi libo-libong ibon ang sumalubong sa amin. Bagamat ang Tubataha Reef, kilala siya doon sa yaman sa ilalim ng karagatan. Importante rin dito sa Tubataha yung mga patsi-patsi ng buhangin na pinamamahayan ng mga ibon, katulad nitong Bird Island na ito. Ang sabi nila, ang mga ibon kasi ay barometer or indicator kung gaano kabuhay or kalusog or kayaman ang tubig sa ilalim. So, isipin nyo, ang islang ito
ay parang salamin kung ano ang nasa ilalim. Isda at mga lamang dagat ang pagkain ng mga ibon. Pag mas mayaman sa isda ang karagatan, siguradong mas marami ring ibon na maaakit ito. Ang islang ito ay patunay na sadyang mayaman pa ngang talaga ang dagat sa Tubataha. Oh my God! May pagi! Oh my God! Yun yung nakita natin kagabi! Na pagi! Oh, may turtle doon, eh! Ayun pa, dalawa! Mahigit 100 uri ng ibon ang matatagpuan sa Tubataha. Bagamat nananabik na kaming makatapak sa buhangin, bawal tumapak sa islang ito para maprotektahan ng mga ibon at mapanatili ang likas nitong ganda. Makalipas ang ilang minuto, isa pang kapiraso ng lupa ang aming natanaw. Ito ang ranger station ng Tubataha. Dati kasi, maraming illegal fishermen na pumapasok sa Tubataha. So people started to come here. At ang masama, dahil malaki ang gastos sa pagpunta nila dito, kailangan bawiin nila yung kanilang kapital. So they would use cyanide and dynamite. Meron pang mga foreigners. Oo, may Taiwanese. Kaya noong 1988, idiniklarang National Marine Park ang Tubataha. Kinilala rin itong UNESCO World Heritage Site. Bawal mangisda at pumasok sa Tubatahan ng walang pahintulot. At sila ang 8 kawani mula sa militar at lokal na pamahalaan na naatasang magbantay at magpatrolya sa malawak na Tubataha. Okay. So ito yung radar nila dito sa ranger station. Yan, kung nakikita niyo yung parang pink na parang triangle na dotted line, yan yung binabantayan ng ranger station. Yan yung ipinagbabawal na mangisda, pumasok doon sa loob yung mga tao. Kasi ito yung tinatawag na protected area. O tapos, pag inano nyo na to, okay pa yan. Ang problema nila pag pumasok siya sa loob. Hahabulin nyo na yon. Meron pa kayong mga baril dito? Meron, ma'am. Meron. Hindi biro ang tumira sa gitna ng laot. Tubig ang pinakamalaki nilang problema. Ito lang yung ginagamit namin na freshwater yan. So ito, akala ninyo, galing siya sa ilalim ng lupa. Hindi po ito groundwater na parang bomba. Ito ay galing sa tubig ulan. Makikita ninyo dito, yung alulod nila dito. Dire-diretso yan. Bababa yan sa isang tangki dun sa ilalim. Tapos hihigupin siya paakyat dito. Paano po pag hindi umuulan? Bali, tipid na yung kuwan namin tubig nun. Lalo sa kumisan. Hanggang punas-punas na lang kami. Patay kang bata ka. Isa sa mga rangers ng Tubataha ay ang dating mangingisda na si Noel Vallena. Taga-Isla Cagayancillo si Noel, isang maliit na munisipalidad na nakakasakop sa Tubataha. Dati-rati raw, sagana sila sa kita dahil sa Tubataha sila nangingisda. Nung sinabi po nila na bawal na daw mangisda sa Tubataha, ano pong naramdaman ng mga tao? Ay, sumam, ay sobrang lungkot talaga. Kasi ito lang sa Cagayancillo, talagang mahirap mga tao doon eh. Mahirap ang buhay. At saka yung isda lang ang hanap buhay. Tapos biglang pinagbawal dito. Pero ayon sa gobyerno at mga NGOs, Tubatahan na lamang ang natitirang santuaryo ng mga isda. Kung hindi nila ipagbabawal ang pangingisda dito, tiyak mawawalan ng binhi ang karagatan. Ano ba ang gusto ninyo? Makahuli kayo ng sangkatutak na isda sa loob ng isang araw o makahuli kayo ng sapat na dami ng isda sa mahabang panahon? Ang mga taong dating nangingisda sa Tubataha, siya na ngayong tanod ng dagat. Dahil dito, lalong dumami ang binhi at unti-unti nang nanunumbalik sa dati ang mga karagatan sa Palawan. Pero ilang ulit mang ipagbawal ng batas, meron pa ring nangangahas na mangisda sa Tubataha. So, yung isang ganitong jumbo, para mapuno ninyo ilang araw?
Kung doon ito sa Bato-Bataha, tanghali to, wala na ito. Daming isda doon. Ilang oras lang. Oo. Pero pag dito po sa Karaniwan, Ay, 1 linggo mo rin ito mapuno. 1 linggo bago. Katuwiran ni Mang Arturo, hindi raw nila alam na protected area na ang Tubataha. Pero ilang beses man silang mga tuwiran, ikinulong pa rin sila at pinagmulta. 10,000 piso kada mangingisda at kumpiskado pa ang kanilang bangka. Ay kung mahuli man nila yung doon, bigyan na lang nila ba ng penalty nga huwag na kayong umulit papunta rito. Ngayon, kung kukunin pa ng bangka mo, magbabayad ka pa, kukulungin pa ang tao. Hindi, ayaw ko rin ng kung sa akin lang. Parang masyadong mabigat. Oo, mabigat talaga. Katulad sa akin, isang kahig, isang tuka lang, makukulan ako ng isang bangka. Wala na akong paghahanap buhayan. Aminado ang gobyerno na mabigat ang parusa sa mga lalabag sa patakaran sa Tubataha. Pero mabigat man ang batas, dapat itong sundin. Nakakalungkot din, mahirap po din na ikukulong mo sila, yung mga anak nila, paano na. But, otherwise no one will respect regulation, di ba? So kahit mahirap, somebody has to do it. It has to be done. Tao o hayop? Alin nga ba mas mahalaga? Ilang beses ko nang narinig ang debating ito. Pero hindi naman ito usapin ng ano ang mas matimbang. Kung matututo ang tao na kumuha lamang ng sapat sa kanyang pangangailangan, malayang mabubuhay sa mundo ang hayop at ang tao. Noong unang panahon, ganito kayaman ang ating karagatan. Nag-uumapaw ang isda at iba pang nilalang. Sa pagdaan ng panahon, sana mapangalagaan ang yamang ito. Sana mapanatiling buhay ang natatagong paraiso, kung saan ang hayop at halaman malayang nabubuhay sa kanilang kaharian. Paminsan-minsan sisilip at magpaparamdam, magpapaalala na may kahati tayo sa mundong ito. Yung mga dolphins, hindi sila katulad ng mga ibang isda na merong gills. Mga mammals sila katulad ng mga whales. Kaya every now and then, yung mga dolphins, kailangan nilang tumalon or umakyat doon sa water para huminga sila. Kumukuha sila ng enough air para makasisid sila ulit sa ilalim. We are hoping to inspire others to take care of their little chunk of ocean because it can be like this, di ba? Pag idilagaan nila. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Tatalon! Tatalon! Tatalon!